nakararaan, lumipat sa bahay na ito ang magnobyong Pablo at Jinky. Pero ang hindi alam ni Jinky ay may tinatagong malagim na sikreto ang kanyang live-in partner ng 5 taon na siyang magiging mitya ng buhay nilang dalawa. Noong dumating sila dito, alam ko nang adik sila, sir. Tingnan niyo naman yung mag-shotang yan. Favorite teacher ko po yun si Sir Cordero. Sobrang galing po kasi nun magturo, tapos ang bait niya pa po. Hindi rin po siya boring magklase. Ang dami niya pa pong sinishare sa amin na life lessons. Kaya ang dami pong may favorite sa kanya. He's very patient with his street kids and he gives a lot of his time without expecting any payment in return. Sabi nga niya, we all have to contribute to make this world a better place. Sa tagal ko na sa serbisyong ito, masasabi ko na walang magandang naidudulot ang droga. Nag-uumpisa yan sa pagiging pusher, tapos titikim, tapos pagiging addict, hanggang sa tuluyang malululong. Wala namang kakaiba dito sa kaso ng Pablong ito, maliban lang sa wala na sa sirkulasyon ng drogang ito. Ayon sa mga NBI analysts, nakuha sa cellphone at computer ni Pablo ang ilang ebidensya na nagsasabing siya ay membro ng isang deep web forum ng mga addict at mga pushers. The drug has been used by certain pre-Hispanic tribes for obscure religious rituals in the Philippines. When the Spaniards discovered it, they called it Siete Picados because the high feels like heavenly bliss. But it also triggers violent episodes. It disappeared altogether for hundreds of years until someone discovered how to make it from a mysterious rare plant around 2 decades ago. Bakit po hindi kumakalat ito, ma'am? The drug spread around the country and even made it to Europe. But within a year, it mysteriously disappeared. So saan mo nakilala si Roa 666? Sa forum, bro. Nakita ko yung handle niya. Taga Santa Rosa din ako. Interesado sa Siete Picados. Ang sabi niya, alam niya kung sama ka ng raw materials at kung paano gawin ito. Kailangan lang niya gagawa nito. Sa iyo niya ako tinuro. Siete Picados talaga. Kanya-kanyang trip lang yan. Alam mo, ni minsan hindi ko pa nakita yung Roa 666 na yan eh. Pero maayos siyang katrabaho. Sige, game ako dyan. Hindi to trip, pre. Pag nahiti mo magagawa natin Siete Picados, maibabalik natin sa mundong ito. Bakit ang droga na yan? Tatag mo tayo. Sino ba yung financier mo? Ako. Pero sa unang taon, ako muna kakabig ng malaking porsyento. Pero huwag kang mag-alala. Makukuha mo din, sir. Sa isang linggo, pupunta ako si Roa 666, Santa Rosa, para kausapin siya. Magpapakita siya sa'yo? Ano sabi niya? Sa totoo nga, puta. Ayoko nang bumalik sa puta ng lugar na yun, Brad. Pero kung gold mine yung lugar na yun, baka maring kulit yun. One theory is that the rare plant from which it is made had gone extinct. Yes, there are synthetic versions out there, but they're not as potent as the genuine product. And so these days, a 20-year-old packet of genuine Siete Picados is a sort of holy grail for drug connoisseurs commanding insane prices. Pablo Cordero. Roa 666. Hindi ko na-expect na isang palong. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Pablo sa Santa Rosa. Pero pagkabalik niya ay agad silang lumipat ni Jinky sa apartment na ito sa Metro Manila. Hindi nagtagal, may nangyari ito. Kinakaman na niya yung nobya niya!
ng buhay ng isang gumon sa bisyo. Ilang buhay pa kaya ang kukunin ng salot at droga nito? Paano malalaman kung ang mahal mo sa buhay ay isa ng biktima? Alamin sa pagbabalik ng ibulgar mo kay Padrino. Abel, nasaan tayo? Hindi mo ba natatandaan, Mara? Nasa Santa Rosa tayo. Umalis na ako sa lugar na to ah. Paano? Hanggang kailan mo ba iwas sa Santa Rosa? Kung saan nagsimula, kung magtatapos. Hindi ba na hindi ka mo nagpunto? Abel? Good morning, Miss Beautiful. Nag-overheat yung sasakyan eh, kaya nakikiba ko sa bahay dyan. Parang medyo kakaiba yung tubig dito eh, no? Parang magaspang. Hindi kaya masira yung radiator ko. Ganyan talagang tubig dito. Dahil dati may minahan ng pilak dito eh. Kaya rin tinawag ng Santa Rosa to dahil kulang lumalabas ng tubig sa mina. Wow. Merong minahan dito dati. Eh, ba't parang yung mga nadaanan nating bahay mas mahirap pa sa daga? Tagal na kasi nasarado ang minahan dito. Kaya naghirap na rin yung mga tao dito. Sa impyernong bayan to. Okay, Maneda. Sigurado ko ba sa desisyon mong bumalik dito? Alam mo, kung sa tingin mo eh parang hindi ka naman makakatulong sa investigasyon ito, baka mas mabuti yung iba na isama ko. Alam mo, Blanco, okay lang ako. Ang mahalaga naman dito, kung ano yung sagot na mahanap natin dito. Hindi kung anong nararamdaman ko para sa bayan natin. Okay. Sabi mo eh. Basta ako, pagkatapos ng investigasyon natin dito, kailangan ko mag-unwind. At yung unwind na sinasabi ko, eh, may patay scene. Pero mo nandito. Alam mo, ibang klase ka na talaga, Blanco eh. Eh, puro chicks ang inaatupag mo eh. Eh, paano ka mag-aasawa ulit niyan? Hindi mo siniseryoso mga babae. Alam mo, Moneta, ako, siniseryoso kong babae. Kapag siniseryoso ako, pag di na ako seryoso, hindi playtime lang. Diba? Kasi ako, kapag mahal akong tao, lahat ng bebot, mahal ko. Kung ano pa yan, Bob? Bebot na bata, bebot na petit, ano mas masaya sabi ko? Alam mo, maraming iba-ibang babae. Kailangan mo lang talagang matutunan na appreciate yung mga yan, ha? Yung mga bebot na masungit. Kagaya mo. Kailangan na maraming pasensya. Bebot na pa-cute. Bebot na pa-astig. Bebot na mabango. Bebot na may flavor. Bebot na malinis. Bebot na marumi. Bebot na Maria Clara. Bebot na Gabriela. Bebot na Kimi. Kaya naman, Blanco, tumimik ka na nga. Madali lang. Santay. Santay. Mareda, ba't ang sangsang? Bahaw na ako eh. Tutulot naman ako ah.
Ito na nga ba eh. Ate! Titigas talaga ng ulo ng mga bata na to. Sabi ko na sa inyo, huwag niyo paglaruan yung mga kabutila yan. Mga salot yung kabutila yan, darawi, na may humuko kayo sa tatay niyo. Naku! Mga bata na to, oh. Oh, talaga, oh. Nakakainis kayo, ha? Huwag na kayo maglaro, ha? Huwag kayo alis. Doon kayo sa bahay. Ano sa kabutila yan? Ang tawag dito, susundin mo na. Huwag mo itong hawakan lang. Lakas mo ito, nakakabaliw. Nung bata pa ako, konti lang tumutubong ganito dito eh. Kapag nakikita ito ng mga tao dito, sinisigaan agad nila para hindi na dumami. Kadalasan sa sementeryo lang ito tumutubo o kaya sa mga abandonadong lugar. Pero hindi ko alam kung bakit dumadami ito ngayon. Marieta, diyan ka muna sa kabuti mo. May iimbestigahan lang ako doon, ha? May nakita ako. Blanco! Hello, girls. Hi, Pogi! Biyahe ba kayo? Biyahe. Ano ba na? Biyahe. Working girls? Popoy? Kampungan? Okay? Mukhang mabait ka naman. At mukhang malaki. Malaki kang manti. Yun eh, kung working girls nga kami, hindi ka pa rin namin papatulan, Pogi. Kasi para ka. Mahirap na. Neda! Sino babae? Neda! Sino punta yung babaeng yun? Ay. Malas talaga, oh. Neng? Di ba ikaw si Mara? Ako nga ho. Sabi ko na nga ba eh. Bata ka pa kasi noon, kaya hindi mo ko natatandaan. Ako si Mercedes. Yung kapitbahay niyo. Di ba? Yung mga magulang mo, si Ruth at si Leandro? Ano ho yung sinisikaan ninyo? Ha?
Yung mga yan yung mga kabuting napupulot namin dito. Sinisigaan, pero ayan, dumarami pa rin. Hindi ko nga mawari kung bakit. Una, nung nagsara yung minahan. Pagkatapos, nagtagtuyot. Tapos, nagpeste. Tapos, ayan, ngayon, yung mga susong demonyo na yan. Naku, ang bayang ito. Isinumpa nga yata talaga. Ay, naku, Ineng. Isang araw, makikita mo, lalamunin ng mga kabuting yan ng mundo. Ano po yan? Ano po yan? Si Benjo! Wala kasi nung magkaubusan ng pagkain. Akala niya, pwede nang kainin yung kabuti. Tatanga-tanga, bata yan. Ayan, nababaliw. Hindi naman pwede hindi ko siya bigyan ng kabuti. Kasi pag tinanggal ko sa sistema niya yung susong demonyo, nagsusuka siya ng dugo. Kabuti na nga yata ang bumubuhay sa kanya eh. Kingin ang lugar to. Kung bigla ka lang ako, wala pang mahingan. Sunugin ko kaya mga bahay niyo, anyeta kayo. Pag tinira niyo pa yung auto ko, doon talaga tayo magkakaalaman. Sige, bagong-bago pa naman yung stereo ko. Galing Banawe yun. Uy! Saan na ba ako? Moneda! Anak ng... Wala pang signal ng... Kape ka muna, Ineng. Salamat po. Ulit ka pa kasi nung umalis ako dito sa Santa Rosa para magtrabaho sa Maynila. At nung bumalik na ako, nabalitaan ko na nga lang na patay na yung mga magulang mo. At nagsara na rin yung bahay ampunan. Kung nalaman ko lang agad. Kung na lang sanang kumuha sa'yo. Saan ka nga pala napadpad? Ay, Mercedes. Okay naman ho ako eh. Ayos naman ho yung mga magulang ko. Ang totoo niya, nakapag-aral ho ako. Nakapagtapos. So, pinasukan ko ng kolehiyo. Doon ko nakilala yung asawa ko, si Vince. Pero kaya nga ako ng magandang bagay na nangyari ko sa akin. Kinuha ko po siya. Ang anak ko namin. Alam kong ibig mo sabihin, nung namatay yung asawa ko at yung mga anak ko dahil sa susong demonyo. Naisip ko rin magpatibakal kung hindi nga lang kailangan ako ng isa pa pang anak. Salo talaga yung mga kabuting yan eh. Marami na rin ang nabaliw dahil dyan. Yung iba kasi, narinig nila sa Cuatro Santo, kinakain daw yung mga yan. Mga tanga. Yung iba naman, iniisip nila na pwedeng gawing droga yan. Gaya nung nakita ko doon sa may ampunan noon. Sa ampunan? Ano mo nakita niyo sa ampunan? Nangunguha ako ng panggatong doon nang may nakita akong mukhang pamilya. Isang taong akala ko matagal nang nilisa ng Santa Rosa. Yung piping kasama ni Padre. Si Cephas. Siya nga, at may kasama siya. Isang pare. Imposible yun, Ali Mercedes. Patay na ang... Alam ko, Neng. Kaya nga hindi ako makapaniwala eh. Kinagabihan, nakarinig ako ng sumisigaw mula sa ampunan. Kaya binalikan ko. Pero hindi lang yun ang kakaibang nakita ko. Yung lalaki nasa telebisyon. Yung pinatay yung nobya niya dahil sa 7 Pecados. Si Cordero. Dia. Ang mga kabuti na yun ang pinanggalingan ng 7 Pecados. At yun ang binabalikan ni Cordero dito. Pero kamatayan lang ang natagpuan niya. Lahat ng bumabalik dito, kamatayan lang ang natatagpuan. Mara, umalis ka na dito bago pa maging muli ang lahat.
masiraan na. Dito pa walang tubig, walang signal. Hindi ah. Uy. Ate, may soft drinks ba kayo dyan? Wala po kami soft drinks dito, sir. Sige, tubig na lang, mineral. Wala din po pasensya na. Ano ba meron kayo dito? Sir, lambanog lang ang meron dito. Chat ka na lang ah. Oo, sir. Chat na lang. Sarap ba yan? Yes, sir. Sobrado ka lambanog yan, di ba lasa? Ano naman sir, special yan. Sikreto pagkakagawa nito. Sikreto pa kayo. Baka tubig lang yan ng baterya. Pero swabe ah. Sige, isa pa nga. Sir, ba? Sarap ba? Teka. Ano ba tangaling tapat? Nag-iinom mo kayo dito ha? Minsan lang naman sir, pampalipas lang ng oras habang naghahanap kami ng pagkakakitaan. Wala kayong pagkakakitaan dito. Puro kayo tambay, lalakan ng katawan niya. Madalang na, sir eh. Nagsimula nung nagsara yung minahan, nagsimula nang maghirap ang bayan ng Santa Rosa. Naisipan din namin magtanim, kaso walang tumutubo eh. Baka may isumpa na lugar na to. Baka may masamang espiritong napakawalan sa mina. O kaya mga ninunong Diyos na nagalit nung inukay namin yung buto. Sir, pulis ka no? Ang ganda ng baril mo. Pulis Maynila ka no? NBI ako, kabron. Isa ako, attorney. Sir, Tony. Tagaan nyo. Sigurado, marami ka ng medalya nakuha. Ganyan-ganyan napapanood namin sa TV at pelikula. Matigas. Ikaw. Ano sila?